Beef na may ampalaya naman ang lulutuin natin ngayong araw. Grabe, pagkatapos ko magluto, halos maubos ko na naman ang isang kalderong kakasaing lang na kanin. Hi guys, ngayong araw nga, beef na may ampalaya naman ang lulutuin natin. Pero bago nga tayo magsimula magluto, tara samahan nyo muna ako para kunin dito yung karni ng beef dito sa loob ng freezer. Eto nga pala yung natirang karni nung nagluto ako ng beef curry. Siguro mag-iisang linggo na rin ito sa loob ng freezer. Kaya ngayong araw napapanahon na siya para lutuin. At dahil galing nga pala yan sa freezer, kailangan muna natin itong ibabad sa tubig. Konti nga lang din pala itong karni ng beef natin, kaya ahaluan natin ito ng ampalaya. At etong ampalaya naman ay nabili natin doon sa tindahan ng mga gulayan. Alangan naman sa hardware natin ito bilhin, wala naman nagtitinda ng ganito. 3 piraso nga lang din pala ang kinuha natin dahil marami na din yan kapag naluto. At syempre hindi makukumpleto ang recipe mo kapag walang bawang at sibuyas. Kaya naman ginayat ko na rin itong sibuyas ng pa-slice. Tapos set aside lang muna natin ito at isusunod naman natin dito yung bawang. Matanong ko nga lang din sa inyo guys kung nasubukan nyo na din ba ang ganitong klaseng luto sa beef na may ampalaya. Dahil sa pagkakaalam ko nga itong ampalaya ay mapait, pero gagawin ko nga ito ng paraan para hindi siya masyadong mapait. Pero bago nga yan, hinati ko muna sa gitna itong mga ampalaya para malinisan at matanggal natin yung mga buto niya. Tapos gagayatin ko nga lang din pala ito ng ganito kalalaki. Masarap nga rin pala itong kainin kahit hilaw, tapos isasaw mo lang sa asin na may sili. Pero may mga tao talaga na ayaw kumain ng ampalaya dahil mapait daw. Masarap kaya itong ampalaya kapag sinubukan yung kainin na hilaw. Tapos ibababad ko nga lang din pala ito sa tubig na may asin para hindi siya masyadong mapait. Dahil malambot na nga rin pala itong karni ng baka, kaya sisimulan na rin natin itong gayatin. Yung ganyang kalalaking gayat nga ay okay na yan para sa akin. Tapos imamarinate ko nga pala ito para mas masarap. Naglagay nga lang din pala ako dito ng oyster sauce, patis at toyo. Tansya-tansya nga lang din pala ang mga ipinaglalagay natin dyan. Tapos binudburan ko na nga rin pala ito ng mga 2,000 pieces na black pepper powder at isang kutsaritang cornstarch. Tapos imekos-mekos lang natin yan hanggang sa kumapit yung mga pampalasa dyan. Tapos ibinabad ko muna ng mga 15 minutes. Ngayon naman magigisa na tayo dito gamit ang butter. Pero pwede naman tayo dito gumamit ng mantika. Pero bahala na kayo kung alin dyan sa dalawa ang gusto nyo, butter ba or mantika. Inilagay ko na nga rin pala yung bawang at sibuyas. Tapos imekos-mekos lang natin ito hanggang sa lumabas yung mga aromatics nila. Nung medyo naamoy ko ng mabango na, ibinuhos ko na nga rin pala itong minarinate nating karne. Tapos gisa-gisahin nga lang din pala natin ito hanggang sa lumabas yung sariling mantika niya. At para hindi nga rin pala masunog yung ilalim, maglalagay nga rin pala ako dito ng kunting tubig. Tapos kapag medyo natuyo, pwede naman tayo ulit dito magdagdag ng tubig. Takpan nga lang din pala natin ito ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot yung karne. Pagkalipas ng mga ilang minuto, malambot na nga rin pala yung karne, kaya hinalo-halo ko muna. At itong ibinabad naman nating ampalaya sa tubig na may asin, pwede na rin natin itong ilagay. Pero bago ko isasalang ay titikman ko muna. At dahil medyo half cook lang ang gusto kong pagkaluto dito sa ampalaya, para malasahan mo pa yung pagkapresko ng gulay. Tapos maglalagay na nga rin pala tayo dito ng mga pampalasa, pamintang durog at asin. Para medyo may kunting sipa, maglalagay nga rin pala ako dito ng paprika powder. Optional nga lang din pala yan mga guys, kung ayaw nyo ay okay lang din naman. Pagkalipas ng ilang minuto, luto na nga rin pala itong beef na may ampalaya natin. Kaya naman ano pang inaantay mo? Pasko, kaya magsandok na rin tayo dito ng kanin. Grabe yung ganitong kasimpleng ulam pero sobrang sarap. Ay nako po, makakaubos na naman tayo nitong isang kalderong kanin na kakasaing lang. Kaya naman magsaing ka na ng marami para hindi ka na tumakbo doon sa kapitbahay nyo. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. At kung napadaan nga pala ito sa inyo, paki-follow, like, share, comment naman. Thank you for watching. Bye bye!